Unang tanong, kanino manggaling? Tagalog na lang para mas maintindihan Yes, natin mga Rhea kababayan. Fernandez from TV5. Ano pong nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagkasenador? Because going back to your previous statements, hindi nyo po nakikitang tatakbo kayo sa sabak sa politika. Yung mga nakikita ko, away. Awayan ang awayan. Mga edukado. Ang tingin nila sa mga artista masyadong mababa. Kami may magagandang puso para sa ating mga kababayan. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos, pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat namumuno sa anumang local government, mabuting puso ang meron ka. Ang dapat mong inisip lagi mga kababayan mo. Marami ng batas na ginawa, marami ng mga presidenteng dumaan, marami ng senador na dumaan, pero yung buhay natin mga kababayang mahirap, nababago ba? I think, yun ang pinaka-importante. Poverty, yun ang pinakamalaking problema natin. Yung mga batang nangangarap na mag-aral, pag wala ng pera, hindi na natutupad ang pangarap. Yung mga nanay at lola at lola natin na may mga sakit. Alam mo, for 21 years na ako'y nasa daily show, laging ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat. Yung bili ng gamot, Willie. Yung asawa ko may sakit, Willie, pero pang matrikula ng anak. Puro lahat ng iyan ang nadidinig ko for 21 years sa mga kababayan. For 21 years, yung mga magbubulong sa akin ng ganyan, hindi naman ho na bago ang buhay eh. Sa mga marami na nagsilbi sa ating bayan, wala akong sinasabing iba. Ibig ko lang sabihin, dapat hindi lang batas tungkol sa batas ng mga kung saan batas. Batas ng mga mahihirap ang kailangan natin. Paano magbibigyan ng magandang buhay ang ating mga kababayang mahihirap? Mga batang nangangarap na walang pambili ng libro, walang sapatos, walang pangmatrikula. Yan, yung mga lola at lola na nanay natin na walang pambiling gamot. Yan, lagi yan ang reklamo nating kababayan. Dapat sa Senado, may batas para sa ating mga kababayan. Saka ako, parang nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway, ego, pagalingan, hindi naman ho ganun ang pagsilbi sa bayan. Dapat busilak ang puso mo sa iyong mga kababayan. Lalong-lalo na mahirap. Kung makikipag-away ako sa Senado, makikipag-away ako para sa mahirap. Sir, good afternoon, sir. Sir, two questions lang, sir. Sir, you've been on top of the surveys or if not, pasok po sa winning circle. Ano po yung assessment po natin sa chances po natin? Especially you're running as an independent. Well, hindi ako magpipwedeng mag-desisyon yan. I cannot assess dahil yung publiko yan ay mga tao. Mararamdaman mo lang. Saka, I also have my decision. Kung talagang hindi ako pumapasok sa top 12 o ano, and I will withdraw. Simple lang naman. Ibig sabihin, baka hindi ako gusto ng tao for this privilege na maging senador. I can just come back in my show. Pwede naman ganun eh. Ang hangaran ka naman dito eh. Yun nga, makatulong talaga. Saka makagawa ng kabutihan. Makagawa ng batas. Makagawa ng batas sa ating mga kababayan. Kung nadidinig nyo lang araw-araw ang bulong sa akin ng bawat mahihirap, dudugo ang puso mo. Wala kang pambili ng pagkain eh. Wala nga, tapos makikita mo sa Senado, sa Congress, puro awayan ng awayan. Yung bang nakikita ba na, alam mo, napansin ko, pumunta ka sa mga probinsya, hindi naman nila pinapansin yung mga yan. Ang iniisip ka na yung kakainin ng kanilang pamilya. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, kung paano mabubuhay ang pamilya. Hindi naman nila papansin lahat yan. Sa aking pagkakalam, sa research, 94.7% mahirap sa ating bansa. Sir, you mentioned you want to file bills. Ano po in particular yung mga naisip po natin on top of your mind ngayon na mga bills for the poor po? Well, unang-una, gusto ko yung kay Senator Angara. Yung sa senior, no? Kasi yung 20% parang kulang yan eh. Kasi every year tumataas ang mga gastusin natin sa lahat ng bagay, lalo-lalo sa gamot. Ako, ang pwede kong papalarin, pagkakalooban ng Diyos na manalo ko, maupo ko sa Senado, ang una kong i-adjust ko yung 30% sa mga seniors PWDs. Mahirap, maging mahirap, napakahirap, para kung bibili ng gamot. Paano tumatagal ng buhay na mahirap? Walang pambiling gamot. I think yan ang isang bill. And then, sa mga bata, dalawang bagay lang eh. Ang kinabukasan natin bataan eh. Dapat yung mga eskwela wala ng bayad. Libre-libro. Di ba? Yun ang mga sa local government, sa nakikita ko, sa batas na ginagawa nila,
Kung talaga magsisilbisyo tayo sa bansa, sa bayan, unahin natin ang mamamayan, hindi ang bayan. Kasi ang nagpapatakbo ng bayan, yung ating mga mamamayan. Dapat malusog yan. Dapat maayos ang pag-iisip. Dapat healthy. Dapat magandang pinagkabukasan. Dapat nakakapag-aral. Dapat marunong sa buhay. Para hindi lagi dumidepende sa gobyerno.